Turuan mo ang lumuhod sa iyong harapan ng aming mga puso, Panginoon, ngayon na hindi palipasin ang maikling panahon na ito, na para bang ito ay isang ordinaryong oras na ginugugol namin sa mga bagay sa mundo, sa aming mga trabaho, gawain, kundi ito ang oras kung saan nakaharap kami sa inyo, na kami ay inyong kinakausap at nilalatagan ng iyong salita ngayon. Tulungan mo kaming makarinig at makaunawa ng iyong pinasasabi. Hinihingi po namin ito sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Okay. Maikli ito gaya ng sabi natin kanina, pero napakabigat nito dahil ito ay involved sa ating Christianity ngayon. Sa pagkatapos ng chapter 1 siya ay na napatira pa, nalaglag, na nahandusay, sumubsob dahil sa kaluwalhati ang nakita niya. Pero ang nagtayo sa kanya dito ay yung Espiritu ng Diyos, hindi siya. Kundi kinailangan ng Espiritu ng Diyos para siya ay itayo upang makausap ang Diyos. Kung wala Espiritu ng Diyos, hindi siya makakatayo at hindi siya makakapanayam ng Panginoon. Sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, padadala kita sa Israel sa isang bansang suwail. Mga rebelde, matitigas ang ulo. Hindi lang sila mga rebelde, sila yung pinakamukha ng rebelde. If ever merong emblem o logo ang rebellion, ito ay ang mukha ng Israel. Sila ay in exile, ngunit sila ay suwail pa rin. Hindi pa rin natuto. Pinalaya sila ng Panginoon, sinumpa sila, pinarusahan sila, maraming namatay, inalis sila sa kanilang lupain, and yet hanggang ngayon, matigas pa rin ang mukha nila. Sabi niya dito sa 4, matigas ang kanilang ulo, walang pitagan. Puntahan mo sila, sabihin mo ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh. Kaya makinig sila kaya hindi pumunta ka. Ito yung pinasasabi ko. Huwag mong isipin, huwag mong sabihin na, Lord, baka ano sasabihin ko? Makikinig ba sila? Baka patayin nila ako. Hindi yun ang punto. Pumunta ka. Whether makinig sila o hindi, sabihin mo. Yung Espiritu ng Kristo ang nagpapadala kay Ezekiel dito. Yung Espiritu ni Kristo noon at yung Espiritu ni Kristo ngayon ang siyang tumawag sa bawat isa sa inyo upang ihatid ang mabuting balita sa mga tao sa paligid nyo na matitigas ang muka sa rebellion sa inyong Diyos. Huwag niyong tawaging kaibigan o pamilya ang mga taong ayaw magpasakop sa Diyos niyo. Atin silang inaabot, pero ang ating allegiance is sa Diyos at sa kanyang katawan. Tayo ay magkakapatid sa isang Ama at yung mga tao na ating kinabibilangan ay matitigas ang ulo na galit sa ating Ama. Makinig man sila o hindi, malalaman nila may isang propeta sa kanilang kalagitnaan. Hindi magiging kaila sa kanila na sila ay inabot ng Panginoon. Hindi nila maibibintang sa Diyos sa huling araw, Lord, wala ka namang binigay na warning, wala kang pinadala, nanahimik ka, gaslightin ng tao ang Diyos. Hindi natin papayagan yun. Kaya tayo magsasalita ay para sa huling araw, humatol ng tapat ang Panginoon nang walang makapagbibintang sa Kanya ng anumang kasamaan o negligence on His part. We are to vindicate God on His day when He judges all. Makinig man sila o hindi. Parang sabihin, kausapin mo yung pamilya mo, kausapin mo yung kaibigan mo, kausapin mo yung mga kaopisina mo, makinig man sila o hindi, malalaman nilang nagpadala ako sa kanila ng babala, ng salita. Propeta si Ezekiel dito, tayo ay kingdom of priests. Ang bawat Christian ay tumatayo bilang propeta every time gagamitin niya ang salita ng Diyos upang bigyan ng babala yung mga tao for God's sake. Yun ang business ng Panginoon abutin yung tao. At yun din dapat ang business natin. Binigyan ng Panginoon ng larawan si Ezekiel dito kung ano yung kanyang makikita o kakaharapin. Hindi niya sinabing
tatanggapin kanila, matutuwa sila, mako-convert sila, maboborn again sila, magiging kaibigan kanila. Kung hindi, sinabi niya dito, huwag kang matakot, doon pa lang, meron ng dahilan para matakot. Kasi sinasabi niyang huwag kang matakot. Hindi niya sasabihin huwag kang matatakot kung wala kang kailangang katakutan. Pero yung ating pagkatao ay sadyang matatakutin, lalo na pag nanganganib yung ating buhay at sa mababaw na salin yung ating feelings, yung ating reputasyon, yung ating hiya. Nahihiya tayo. Sabi ng Panginoon, kung kinahiya niyo ako, alam niyo na yung kasunod doon. Huwag ka matakot. Ang gagawin nila sa iyo ay pagbabantaan kanila. Kahit pagbantaan kanila, kahit paligiran kanila, parang nakaupo ka sa gitna ng mga alakdan. Sa King James, merong thorns and briars. Yung talaga. Kung naalala niyo yung parable ng four soils, I think yung third, may mention doon na yung punla na hinasik nung naghahasik ay napunta sa lupa. Ngunit napapaligiran ng mga tinik. Sinasabi dito ng Panginoon, kahit mapaligiran ka ng mga tinik na yun, hindi lang tinik, mga alakdan, mas malala ang alakdan. Yung description ng Panginoon dito ay mga poisonous itong mga taong ito. Wala silang hangad sa iyo, kundi saktan ka dahil hindi nila kaya akong saktan. Kaya ikaw ang kanilang pag-iinitan. Ito ay totoo para sa lahat na magtatangkang kaharapin ang kasalanan ng kanyang kakilala, kapamilya, kababayan. Mag-preach ka na at sa mag-preach sa kalsada, mamigay kang tracts, pero nung kang ikaw ay harapin mo o ilantad o hubaran yung kasalanan ng mga tao na pilit nilang tinatago. Mahilig ang tao magtago sa likod ng pagiging victim, samantalang sila yung salarin, sila yung kriminal. So yung kriminal ay nagpapanggap na siya yung victim at yung na-offend ang Diyos ay siya yung masama. Pagbabantaan daw nila ito si Ezekiel, pagbabantaan din nila kayo pag kayo ay tumayo sa lugar nito na maghatid ng kanyang judgment at offer ng salvation. Para kayong nakaupo sa gitna ng alakdan, hinalisan sila ng kapangyarihan. Kaya ang gagawin nila, takutin kayo. Hindi sila binigyan ng kapangyarihan para patayin kayo, kundi binigyan sila ng kapangyarihan para pahirapan kayo, sugatan kayo, itakwil kayo, at in some cases, pademanda kayo. Sa ibang relihiyon, ipapatay kayo. Pero huwag kang masisindak sa kanila. Ito yung direction kay Ezekiel at ito rin yung direction sa atin, sa inyo specifically. Huwag kang masisindak sa kanila bagamat sila ay talagang mga rebelde. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat magtaka. Dapat alam mo na ito ang iyong kakaharapin. Kung ano ang hinarap ni Kristo, huwag kang magtaka na kung lumakad ka sa yapak ni Kristo ay danasin mo rin ang kanyang dinanas. Kristo ay tinakwil ang kanyang mga kaibigan at mga pamilya. Huwag ka magtaka kung mangyari din sa iyo ito. Huwag nating hanapin na tayo ay makasumpong ng kapayapaan sa mundong kung saan pinatay ang ating Panginoon. If they persecute me or killed me, they will do the same sa inyo. Sa makinig sila sa o hindi, twice sinabi na naman, sabihin mo sa kanila ang pinasasabi ko sa iyo, pagkat sila ay talagang mga rebelde. Kapag kayo ay ginawang Christian at binigyan kayo ng burden ng Panginoon na magsalita sa mga tao, sa mga estudyante, sa mga kaopisina nyo, sa family nyo, sa lahat ng mga namumuhay and rebellion sa ating Diyos. Pag binigyan kayo, at binigyan talaga tayo, binigyan si Ezekiel at inutusan. Tayo ay binigyan ng salita, hindi ito para sa atin itago. Ito ay para sa atin din ipahayag, salitain, i-share. Ito ay binigay sa atin, ito ay sa ating para ipasa. Intindihin nyo, yung scroll na binigay kay Ezekiel, yung gospel na binigay sa inyo kung ba't kayo na ipanganak muli at naligtas at nahugasan mula sa inyong mga kasalanan, hindi yun ang point. Huwag kayong madistract sa yung gospel binigay sa akin. Alam ko yung gospel. Isipin nyo
yung kamay na nagbigay sa inyo ng gospel. Kita ni Ezekiel dito yung kamay ng Diyos na nagbigay sa kanya ng sasabihin. Sabi niya dito, huwag kang tumulad sa kanila na lumalaban sa akin. At yun din ang sinasabi sa atin ngayon. Huwag niyong gayahin yung mga matitigas ang ulo. Pinapadala ko kayo at kung hindi kayo sumunod, kagaya niyo sila na matigas din ang ulo. Isipin niyo, yung Christian, binigyan ng buhay, pinanganak muli, binigay sa kanya yung katuruan na hahatol ang Diyos sa mga makasalanan at nag-offer siya ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Pero tikom ang bibig niya. Ibig sabihin, lumalaban din siya sa Diyos. Rebelde din siya, kagaya ng mga taong pinapadalan sa kanya. Kaya sabi dito, huwag mo silang gayahin na lumalaban sa akin. Ngumanga ka, kainin mo ito. Sad to say, mga Christians natitikom ang bibig dahil takot sila mawala yung buhay nila, takot sila mawala yung family nila at yung kung ano man yung kanilang pinanghawakan dito. Christ is not worth letting go. Yung kamay ng Diyos ang umabot sa inyo para kayo ay maligtas. At yun din ang aabot sa mga taong nilagay niya bilang mga kakilala nyo, acquaintance nyo, katrabaho nyo. Lahat ng kakilala nyo, your circle of influence. Yung kamay ng Diyos ang umabot sa inyo. Yung kamay din ng Diyos ang abot sa kanila sa pamagitan ng obedience nyo. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa storyang to. Kung sabi ni Ezekiel, ayoko, hiya ako busy ako, may trabaho pa ako. Gaya ng sasabihin natin ngayon in modern times, yung scroll na ito ay yung salita ng Diyos. Atin siyang ninanamnam, kinakain, our daily bread. Yung ating pagkain pang spiritual. Kain tayo ng kain sa katawan, okay lang wala yung spirito. Bakit? Kasi hindi tayo naniniwala kung ganito yung ating pagtingin. Kaya niladlad ito, nabasa ko, magkabila, left and right, puno, front and back. Hindi magkasya. Yung sinasabi ng Panginoon, oo, God is merciful. Pero sa kanyang mercy, sa mga makasalanan, yung salita niya ay dumadating sa pamamagitan ng sumpa, babala, at paghihirap. Hindi siya basta God loves me, God is love. Huwag po tayong mahulog sa ganitong maling pag-aakala, tayo pong malilintikan sa huli. Pag ating inisip na okay lang akong manahimik, isipin natin ang katotohanan ng may sumpa para sa mundong ito at niligtas tayo ng Panginoon mula dito. Kung hindi tayo niligtas, kasama tayo sa kapahamakan ng sumpa na ito. At yung sumpa na ito ay nananatili, John 3:36, sa ulo ng mga taong hiwalay sa Diyos, hiwalay kay Kristo. Tayo ay tumatayo sa lugar ng isang propeta kapag ating gagamitin ang sinabi ng Panginoon upang bigyan ng babala ang mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Sabi ni Isaiah, hindi ako nag-rebelde. Ibig sabihin, sumunod siya sa pinagagawa ng Panginoon. Sino pa ba naman talaga ang aasahan natin? Kundi tayo lang. Ikaw yung nakakita ng gulo, ng kalat, ng kasalanan. Ikaw yung magsasalita talaga. At asahan mo, bubueltahan ka talaga nila. Pero, ang Diyos natin ang nag-utos nito, kung kaya't napakalaking karangalan ang binigay sa atin na bagamat itong mga taong to ay mga alakdan, wala silang kayang gawin sa atin. Hanggat hindi kumukuha ng permiso yung ama nila mula sa ama natin, wala silang kayang gawin. Wala. Sabihan ng lahat, maaaring sabihan, hanggang lahat ay makarinig.